Paalala po mga kapuso, huwag basta-bastang bumili ng gamot, lalo na online. Sa Rizal, timbog ang isang babaeng nagbebenta umano ng gamot sa cancer na peke pala. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Huli sa akto ang babaeng ito nitong Huwebes sa Angono, Rizal na nagbebenta ng peking gamot sa isang undercover agent ng NBI. Naka-icebox pa ang peking gamot nang ma-entrap ng NBI Intellectual Property Rights Division o IPRD. May karapatan po ngayong manahimik. Arestado po kayo sa violation po ng RA 9711. Ito po yung tinatawag na FDA law. Kung ano po yung sabihin nyo, pwede pong gamitin yun sa inyo or laban sa inyo sa korte. Mismo ang manufacturer ng gamot laban sa cancer ang dumulog sa NBI. After receiving the documents from the complainant, our operatives conducted test buy, communicated with the seller via social media. Kinumpirma rin ng Food and Drug Administration sa NBI na walang lisensya para gumawa o magbenta ng naturang gamot ang suspect. Ayon sa NBI IPRD, ang presyo ng genuine tabletas na ginagamit laban sa cancer ay nagkakahalaga ng mahigit 200,000 piso kada tabletas. Pero ang counterfeit product ng suspect ay pinapasa lamang niya ng 18,000 pesos kada isa. Ang kaso po na kinakaharap niya ay ang violation of the Consumer Act of the Philippines as amended by the Food and Drug Act of 2009. Sinisikap pa namin makuha ang pahayag ng niresong suspect. Babala ng NBI sa publiko maging mapanuri sa binibiling gamot. If the price of the item being sold is masyadong malaki ang discrepancy from the actual price of the medicine when you buy it from a legitimate source, isa na pong red flag yan. Nauna na nagpaalala ang FDA na huwag bumili ng mga hindi otorisadong produktong ibinebenta sa unofficial channels dahil hindi dumaan sa wastong pagsusuri ng FDA o ng marketing authorization holder para masigurong sumusunod ito sa mga pamantayan ng kalidad at kaligtasan. Sabi pa ng FDA, maaaring may mga sangkap itong magdulot ng panganib sa kalusugan. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras.